Good morning muli sa inyong lahat, aking mga kaibigan dyan, na aking mga subscriber. Ito nga pala, nakabalik na ako dito sa pangalawang tahanan ko. Ang ibig sabihin ay dito sa aking trabaho ay nakabalik na. Kaya ito, panay bagong hamon ng buhay. Pakikipagsapalaran na naman sa panay bagong papasok na taon. Good luck po sa inyong lahat muli at kami ay magtatrabaho muli. Ito nga pala yung mga trabaho namin ngayon. Ayun, dalawang cabinet na pang vegetable. At ito yung pang juice naman yan, 3 cabinet. At ito naman yung freezer na 2. Na glass door freezer, ayun. Bali yung piping niya, doon na sa gitna, sa dulo na yun pala, dulo. This time, siguro this day, morning o afternoon this day, tapos ko na itong 3 linya na ito. So mga next day naman ay sa labas na ako magtatrabaho para isang hawak lang ba, ganun. So ito nga pala yung aking papaypingan ngayon, itong cabinet na ito. Mayroon na yung nakaporma na sa ilalim yan. So ayun, ang gagawin ko ngayon ay maghihinang magswedging ako nito. Gamit ko ang ito, flaring tools ito. Itong flaring tools na ginagamit para sa refrigeration. Ito malaki ang kanya na itutulong sa refrigeration. Ayan, ayun yung tools ko. Ito yung ambuba. Ayan, ayun, maraming salamat muli sa inyo, sa inyong suporta. Trabaho muna. Vem quanti ano? Oh? Vem quanti. Ya mudir, gimana hal? Ayan, ang ating isaswedging dyan ay yung size na tubo na 1/2. Balik kinapos kasi yan nasa dulo, dahil kung ano yung sayang kasi kung hindi ko siya dudugtungan. Kaya kaysa pumutol ako ng iba, yan ang ginawa ko, dugtungan ko na lamang para magamit yung tubo na yan. Yan nga pala ay size 1/2 copper pipe, copper tubing na hard pipe. So kailangang initan muna para may swedging siya. Yung palalakihin yung isang side, instead na gamitan ko ng coupling, so swedging ko na lamang siya na ang use ng flaring tools. So kaya 1/2 ang size niyan. Upang maipasok ko ang isang side ng tubo na hindi nagagamit ng coupling, ay kailangan palakihin yung isang side para may pasok siya. So menos doon sa pagbili ng materyales ng coupling. Kaya ayan, lalakay ko na yung isang side na. Mahirap din mag-swing dahil sa lalo kong hard pipe alainitan. So ayan, nire-release ko na yung flaring tools para tanggalin ko na doon. Sinukat ko na muna. Ayan, kaya sakto lang siya doon sa isang pipe para maayos ang pagkakahinang. So ayan, hinangin ko na yan. Okay na, medyo natanggal ko na yan. Ayan, ayos na yan. I-format
ko na yan. Mayroon din ang maghinang, masakit yung mata, kaya gumagamit na ito mga eyeglass. Hindi kagaya dati na silang parang medyo sumasakit na sa mata, kaya kailangan safety nga, sabi nga nila. So ayan, hihinangin ko na yan. Gamita ko na siya ng acetylene set para mahina ko, mapadikit ko na. Sa ganun ay maiporma ko na sa ilalim. Bali yan nga pala ay meron pa yan na pangkesa gaya ng T, copper pipe, copper T na 7/8 ang ginamit ko dyan sa ilalim. Bali ang minimum ay 7/8. Tapos ginamit ko yan ng T na 7/8, tapos 5/8 yung kanyang sa distributor niya, 5/8 sa isang cabinet saka sa kabilang side. Yung liquid line niya ay 1/2 solenoid, ay 1/2 tig isa silang solenoid, tapos tig isa rin silang ball valve, shut off valve, para in case na may leak yung isang side ay pwede rin na maisara yung isa at magamit yung isa pang side. Hindi siya totally madadamage kumbaga, dahil yung ganang klase ng cheese wala kadalasan nagkakalik yung ganyan dahil sa alat. Hindi maiwasan talaga yung pagkakalik ng evaporator dahil sa alat ng nilalagay nila. So nakadepende rin naman kasi doon sa mga paglinis ng mga laborer. O yan, hinihinang ko na. Bali yan nga palang cabinet na yan ay dalawang piraso na 250, 2 meter and 50 centimeter. So total na yan ay 5 meter. Bali ang size ng compressor nyo ay 3 horsepower. Na doon ang makina niya sa labas medyo may tayuan din. May paabot din ng 2.5 meter ang 2.5 turbo, balik 12 meter. 15 meter mahigit yan ang tubo na ilalagay ko dyan. 25 meter o pwedeng ganun 25 meter kasi nasa labas pa yan. Dire-diretso at lalayo pa siya doon sa dulo. Makikita nyo rin yung forma ng piping yan at saka yung sa kung saan nakapwesto ang compressor yan. So ayan, tapos na yung paghihinang ko. Bagbasin ko lang naman ng ng basahan, tapos pupunasan ko lang siya dahil mahirap mapasok, dahil marami na akong tapo sa braso, dahil sa minsan na hindi rin maiwasan yung mapasok dahil sadyang nangyayari talaga yun. Kahit na anong pag-iingat nangyayari na mapasok. So iwas-iwas ko na, kaya yan medyo talagang binasa ko na siya ng basahan lang naman, hindi ko siya binuhusan. Kumbaga hinaya ko muna siya madry na konti bago ko punasan. So ayan, iwas paso muna tayo. Kahit naka gloves na ako sadyang mainit pa rin, kaya ayan, okay na. I-forma ko na muna sa ilalim yan at kailangang i-bend ko muna itong dulo nang sa ganun ay may forma ko, kasi yan ay nakabaon yung tubo sa ilalim ng flooring. Nakabaon siya dahil hindi na yan pinadaan dyan sa ibabaw. Pwede rin naman na sa ibabaw yan ilagay, mas safety, iwas leak, gano'n. Kaya lang gusto ng may-ari ay sa ilalim ilagay, kaya dyan naisipan na ilagay sa ilalim. Ibinaon sa ilalim yan. Mayroon siyang PVC yung sa ilalim. Bali, nasa loob siya ng PVC yung tubo niyan. Tapos nakaseparate yung wire niya. Meron na yung batak na na alambre para sa paghahatak ng wire. Nasa ilalim, nakaprepare na. Kaya next day siguro mabatakan na namin ng wire yan sa oras na naiforma na yung compressor o condensing unit dun sa labas. At dahil
hindi ko pa madesisyonan yung position ng condensing unit niyan, yung makina dahil sa labas niyan meron pang dalawang makina na performa doon na hindi sa amin, ibang kumpanya yung naroon na gumawa ng cold storage. So hindi ko pa alam kung saan ilalagay nila yung kanilang makina, either na doon sa the same base na sa amin o gagawa sila ng kanila. Kaya wait ko pa yung may-ari kung saan talagang desisyon nila, saan ilalagay talaga yung aming condensing unit na para sa elbow. Ano may use elbow? Kudu bas den. Halo? Kudu bas elbow, ha? Kita tali mana, ha? So you shoot kira, mapisaw sa saksyon. Sabi na, ada i-diminin. Ayo, lahan mo. Okay? Masa sa orbot kita yun ang lahan. Naijin sa basura sa? Ay, semua basura sa? Naijin sa? Sa? Ada juga sa itu. Baik. Baik. Ada? Ayo. Ada huwa? Ayo. Jom. Baik dah. Baik. Nala ini na garibina. Ano yung garibina? Hina. Ayo, hina. Hina. Ayo. كويس. خلي فوق خليل على طول صح؟ Baik. فوق خليل على طول. هذا فوق بس. خلاص كويس 100% بعيد. هذا اللي يجي قدام سبعين. بعيد بعيد. هذا زي نبول بل هنا قريب. خلاص. سوي كده. ما في مشكلة بعيد. على كده يجي بعدين خلاص هنا قريب. بس مشكلة الكهرباء. كهرباء. كهرباء. هيا كهرباء. ايش؟ معلوم الكهرباء؟ هذا لازم يجي سيك. ايوه لازم سيك. هذا سوسته. ايوه سوسته، لازم سوسته فيه. هذا سوسته ما في هذا مشكلة. هذا سوسته له كم 20 متر ولا؟ ها؟ وين؟ سوسته كم متر؟ هذا ممكن 20 متر هذا زيادة. من 20 متر. لازم 20 متر. لازم 20 متر baru di sista.
Asa na dahaben nila ro? Nasa mystery sa? Wala hatid pa sa mungkin. Mapay susta, ada hatid pa sa. Nasa na sis mo din sera maayos. Ano na si gawin? Nasa gawin na.
Yun, maraming salamat pong muli sa inyo sa suporta. Update ko na lang po muli kayo sa trabaho namin. God bless po. Sana po ay kayo lagi na sa mabuting kalagayan. At kung may mga bagyo man na dumarating sa atin ay sana'y malampasan yung mga pagsubok na yan sa atin. Okay po. Maraming salamat pong muli. Paalam.